Sir Deo umamin na hindi siya bading. JD pupusta ang buhay para sa freestyle ability niya. At ang sagot ni Moot sa hamon ni M-Site na 3-way battle daw sila nila ST. Alamin natin ng mga yan, so tara. Kilalangan natin si Sir Deo na may bading na imae sa flip top o kahit sa mga battle niya sa ibang liga. Kaya nga alam natin ng mga battle fans ito talaga siya. Pero sa pag-guess niya sa break it down ni Looney, dito inamin niyang karakter niya lang daw ang nagbabading-badingan sa battle. Straight ka ba o membro ka ba ng LGBT? Ano po, dito ko po aminin. Pwede. Hindi. Lalaki po. Oh, lalaki. Okay. Lalaki po. So, karakter lang yung napapanood po sa napapanood mo sa... Ayun yung karakter mo talaga yun. Kaya parang naging angulo sa'yo yung mga molestya. Opo. Dahil doon. Doon po sa mga ganong ano. Karakter ko lang po yun, sir. Karakter mo na yun before ka pa nag-battle? Kumbaga ginagawa mo na yun, halimbawa sa klase. Opo, kasi hindi naman po sa klase. Kasi di ba po pag nag-organize po, hindi lang po kasi battle rap yung in-organize ko. May mga mutya, may mga Miss K, mga ganun po. Talaga tapos nung napasok nga po ako sa rap, sabi ko, ayos to parang kasi may mga sayaw-sayaw po. Ang hirap po kasing kumonekta sa mga sayaw-sayaw Dito na lang sa battle rap. Tapos nung nagustuhan ko na po to, talagang Gina po ko at sila JD naman po ay sinusuportahan naman po ko. Talagang minahal ko na po. Ganun. Talagang... Nakita ko natural ka na performer. Una ko napanood sa'yo, laban yun ni Slack One Ay, thank you po. Tawa ako ng tawa dun talaga. Pandemic. Isa yun sa mga parang, ang kulit nito, ibang karakter to Pak! Yung gumaganon ka dun, diba? Pak! Sabi ko, ano to? Pwede niya makuha yung ganitong... Wala pag gumagawa kasi ng ganun style sa sa flip top yung magbabading-badingan, diba? Sino na ba? Meron na ba? Wala, ikaw yung unang gumawa nun Kasi... Ako po yata yung lantad. Karamihan. Hindi, karamihan kasi, di ba, parang gusto maging super masculine 'Di ba pag sa battle rap parang takina mo, pupugutan, puro ganun, 'di ba? Ikaw yung parang nalaro mo yung side na yun na parang, pwede pa lang may ganito. At napaniwala mo nga karamihan na, si Sir Deo, yan yung bading na battle rapper. Parang naging siya naging... Kahit ako parang akala ko dati nung nasa sunugan, ano ba si Sir Deo? Karakter lang to. Ano rin siya Parang palaisipan din siya sa utak ko Paano ba na-develop yun? Paano mo na... Ano po kasi na ano lang sa po. Sa battle rap na? Sa battle rap po. Kasi nag-iisip po kasi ako nung parang, di ba po, dapat may mga tatak-tatak. Sa kabilang balita naman, isa nga si JD sa may malakas na freestyle ability ngayon sa liga ng flip top. Isa nga sa tumatak na rebat niya nung laban niya kay JR0, yung kaliwa kanan niyang rebat. Kaliwa kanan, diyan ka mapapahamak. Ako pag nagkaliwa kanan, ganyan ako bumata. At itong latest nga nung laban niya kay Rapian, yung freestyle at rebat niya dito, ibang klase talaga. Masyado pagkapeke, masyado kang paleche, gumagamit sa salamin para makalamang sa lente. Sa interview nga ni JD sa Break It Down ni Looney, dito ay sinabi ni JD na ipupusta niya ang buhay niya para sa freestyle battle. Ganun katiwala si JD sa freestyle ability niya. So, parang hindi naman masyadong pumutok Kumbaga, ano sa tingin mo kailangan mo? Producer, beats? Sipag. Kalaban ko sarili ko Pag may pagkano... Mas battle ka ba kaysa kanta? Hindi, mas sporting ko nga yung kanta Kumbaga, feeling ko mas kaya ko rin gumawa ng mga magagandang kanta. Tapos nagtayo rin ako ng studio May studio rin ako sa Maribeles. Talaga? Napag-record na rin ako. Tapos may mga nag-record na rin sa akin. Ano yun? Open yun para sa lahat? Pili lang. Friends. Tapos pinaparent mo pag may bayad lang. Okay. Sino pinakauna mong nakalaban sa flip top? Pero bago pa flip top, ang una ko nakalaban talaga na si Poison sa freestyle. Sa amin sa Maribeles. Nag-freestyle din si Poison. Kasi siya yung pinakamagaling dati sa Balanga. Kaya kami naging magkakilala ni Poison. Siya yung pinakamagaling sa Balanga. Napunta siya ng Maribeles. Ngayon gagawa sila ng grupo sa Maribeles siya. Kaya yung kulang sila ng isa. Tapos kilala ako sa Maribeles na magaling mag-freestyle. Hinanap nila ako. Tapos yun, naglaban kami ng freestyle ni Poison.
Ano kami ni Poison, competitive kami sa isa't isa. Lagi kami naglalaban ng freestyle nun. Laging pag nagano kami, lagi freestyle lang kami ng freestyle. Dapat pala, imbitahan kita dati sa yung Drunken Master Freestyle Challenge. Yeah. Ano nga yun ayun yung pinaka-forte ko yan, yung on the spot topic. Feeling ko itataya ko yung sarili ko sa ganun eh. Kumbaga, mamatay talo, kahit mamatay talo yung ganun, babarilin yung matatalo. Yung tatalon sa bubong, Oo, matatalo. basta on the spot. Basta kung ano makikita sa paligid, anong topic, basta ganun. At sa uling balita, trending na nga ngayon ang labang M-Site vs. Sixth Threat na nangyari sa Taiwan sa Liga ng Pasig Laban Durugan. Nireview nga ni Jonas, Lipcram at Mot ang nasabing laban. At sa dulo nga ng rounds sa M-Site, dito ay hinamon niya ng 3-way battle si Mot at Sixth Threat. Ayon nga kay Mot, hindi siya interesado dito dahil tropa na din daw talaga sa M-Site. Kidding aside, sa harap ng mga tao at kliyente, linawin natin yung malabo. Yan ang hangarin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung gusto mong matalo, lumabang ka sa akin. Pakita nyo kung gaano kayo katalas at malikhain sa mga angle. Yayain mo si Mok sa susunod na ahon, tayo naman ng 3-way battle. Ay, putang ina mo! Grabe yun. Bukay na ina. Oo, Parang pwede. ganun talaga yung site, no? Champion. Pero nag-ano na nga rin yung site eh. Color Pero na ngayon rin. eh, laban niya kay Proust. Pero trip mo Proust si eh, oh, hindi ko ano eh. Kay magkaibigan Parang kasi, sobrang oh. drama kasi. Magkaibigan kasi parang may Alam ko, sobrang hina eh. Hindi ah. Kaso nag 3-way na si MZ eh. Naka 3-way na siya eh. Kay Bruce tsaka Tipsy din, no? Sobrang trabaho. Decent siya kay no? Tipsy. Ito rin, si M-Site, siguro, sinasagad para sa niya rin akin, lagi yung sarili niya pagdating sa battle. Lagi. Ang hirap ng ginagawa niya. Para sa akin, putang ina. Nilabanan niya si Emar, tangina, kinain niya si Emar sa sariling Mundo ni Emar, Oo, oh. sariling Parang china-challenge yung sarili lagi. Nilalagpasan niya nga yung ano eh. Parang nga siyang gano'n eh. Yung... Kaso hindi na siya lumusot nung kay Sendlock na yung ginawa niya rin Oo, gano'n. mismo. Hindi kasi yung iba na yung kay Sendlock, talinhagang medyo na ano yun, na-absorb. Na-absorb medyo- ko. Na-ano siya ng tao, na-adapt. Tsaka nakipag-aswangan. Pero kahit nga si Saki, sinabing malakas ang 3-way battle na ito kung mangyari. Ahon, tayo naman ng 3-way battle. Malupit yun. 3-way battle, M-Site, Sixth Threat at Mot. Sana lang mangyari, siguro kung mag-comeback si Sixth Threat ngayong taon or next year. Tapos parang ang tagal niya nang hindi bumabattle sa flip top magmula nung Matira Mayaman. Hindi na siya nakabalik pa ng flip top. Pero feeling ko naman, pakusganay next year. Posible. So kayo ba mga kuys, para sa inyo, kung mangyari yung 3-way battle na ito, sino kaya makaka 2-0 sa kanila? At sino sa tingin nyo kayang tumalo sa freestyle ability ni JD? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.